every month nagre-regla ka. Mm. Huwag mong hahayaang 3 buwan na hindi ka pa nagre-regla, 6 na buwan na hindi ka nagre-regla. Kasi syempre pangit din yun. Mm. Kasi pag di ka nagre-regla, maaring katulad nung sinabi ko, kakapal yung lining ng mates mo. Okay, so that's number 1. Number 2, it's not normal for you to feel pain during menses. Hindi po tayo dapat nakakaramdam ng masakit pag nagre-regla tayo. Lalo na po kung pasakit ng pasakit kada buwan, dapat hindi po ganun. Kapag ka po may nararamdaman kayong kakaiba, ang suggestion po ay magpakonsulta po kayo habang maaga pa. Bakit? Kasi kung endometriosis po yan, kung nagsisimula pa lang po yung endometriosis, mas madali pong matunaw yung mga implants ng mga gamot. Pero pag halimbawa po, matagal na pong may sumasakit sa inyo at nagba-backflow yung blood, pwede pong magkaroon yun sa ovaryo. Pag yung ovaryo nyo po naapektuhan na ng endometriosis, maapektuhan din po yung pagbubuntis po ninyo in the near future. At the same time, mas magiging pasakit ng pasakit din po yung pagre-regla nyo. Kaya lagi po naming sinasabi sa mga pasyente, pag po may nararamdaman po kayong kakaiba, huwag po kayong mahiyang magpakonsulta. Meron po mga pampubliko at pribadong ospital na makakatulong sa inyo. Eh kung masakit yung kanilang sexual contact, ibig sabihin ba may endometriosis? Pwede, na? ma'am. Ah, Kasi okay. bakit, ma'am? Minsan, ma'am, kasi, di ba sinabi ko sa'yo may tapon na dugo. Minsan po, yung tapon ng dugo, malapit dun sa likod na bahagi ng puwerta na pag tinatamaan ng ari, masakit. Minsan nga, pati pag dumi, apektado eh. Oh, wow. Yung ibang patients, ma'am, pag malapit na sila magregla, nagda-diarrhea sila. Cue na yun, na bakit kami nai-irritate? Baka dahil merong inflammation, di ba, ang endometriosis. Baka dahil may endometriosis. Wow, kita niyo yun. Akala natin baka